Hi, magandang umaga po sa inyong lahat for our first reading of the day. Ano po kaya ang makikita natin sa first reading of the day today? I hope na mapanood nyo po yung third reading kagabi dahil yung third reading po ay gabi ko na po na-upload, no? Sobrang nagkaroon lang po ako ng technical, at hindi po namin ma-edit for some reason. Pati po yung second reading, no? Medyo marami pa po ang hindi nakakapanood. Kaya I hope na mapanood nyo po yung second and third reading bago po kayo tumalon dito sa first reading of the day today, Monday. Yan. Ayan. Tignan po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading. Binabalasa ko lang po maigi, no? Para at least alam nyo po na nabalasa natin siya from our third reading kagabi, no? Ayan, nakikita nyo po, naghahuhulugan na sila. Oras na po kasi para hawakan ko na sila. Kaya para yung mga alaga din, no? Na pag oras na ng hawakan mo sila ay talagang may rin ang aking mga baraha, may energy. Okay, pili na po tayo ng 10. Mapili na po tayo ng 10. Yan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Ayan, nabalasan na po natin mabuti ang ating baraha. So, pwede na po tayong mamili ng 10. Okay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Huwag niyo pong skip to kasi dito po tayo kumukuha ng energy, no, sa ating baraha. Sorry po. Excuse me. Ako'y sinisipon po sa lamig. Okay. Okay, ano po ang ating makikita sa barahan natin for our first reading of the day? Okay. Nako, for your first card alone is all about unresolved issues and emotional baggage. Talaga pong sunod-sunod po talaga yung dagok na dumadating sa taong to at talagang from one problem to another problem to another problem to another problem. Kaya sunod-sunod po ang unresolved issues niya. Hindi niya pa po tapos yung solusyonan yung isa. Meron na naman pong isang darating. Meron na naman po isang darating. Kaya nagkakaroon na po to ng emotional baggage. Dala-dala niya po ito kahit saan po siya mapunta. Kahit po anong ginagawa niya, talagang dala-dala niya po itong emotional baggage na ito sa totoo lang. And to be honest with you po, talagang sa nakikita ko po dito ay makikita nyo po talaga yung bigat, no, sa loob niya. Kahit po nakikita nyo pa po itong nagpo-post ng masaya or nababalitaan nyo po, tingnan nyo po yung mata niya. Doon nyo po makikita yung lahat ng unresolved issues
and emotional baggage na dala-dala niya. There is conflict, no? Ayan po, kung nakikita nyo, sabi ko nga sa inyo, excited to dahil may mangyayaring okasyon sa kanila na talagang pinaghahandaan ni Chabelitang Palaka o ni Shokoy, no, ng para po gamitin nilang venue yan, ano, para po mag-post, pasakitan ka, no? So, ayan po ang nakikita ko po talaga, no? So, sa totoo lang po, sa totoo lang po, sa nakikita ko po is there is conflict and rivalry, no? Silang dalawa po, kahit po nagpo-post sila, kahit po okay sila, still there is conflict and sa inyong karibal, no? Talagang may conflict po akong nakikita dito. Kahit po anong saya yung ipakita nila, still it is not totoo, it's not real po talaga. Ayan, for some point po, isa sa kanila ay gusto na po talagang mag-give up. There are times na naghahamunan din po ito, no, ng hiwalayan. Pero sa tingin ko po talagang hamon ng hiwalayan, hindi naman po makapaghiwalay dahil sa parehong ma-pride ang taong ito, yung person nyo po at si Palaka, na hindi po sila pwede maghiwalay dahil nagagamitan pa din po sila, no? Marami pong bagay na mas nananaig yung paggamit nila sa isa't isa o yung dependency kesa po sa pagmamahal na totoo. Distracted po ang person nyo and si Chabelitang Palaka, there is this lack of resources. Ang bilis po kasi nilang gumastos, no? Talagang yung paggastos po nila ay, sasabihin ko sa inyo, grabe po yung paggastos nito. Sunod-sunod po talaga yung paggastos nito. And sa nakikita ko po talaga ay kakaiba, no? Hindi niya po talaga hindi niya po maiwasan, ano, na magyabang kasi na meron, ganyan, na mas umayos yung buhay niya nung wala na siya sa'yo. Pero the truth is, hindi po, no? Mas nape-pressure po siya kasi mas kailangan niya pong i-maintain, no? Kailangan niya pong i-maintain yung ganyang lifestyle para po mapasakitan ka po, no? Sa totoo lang po, no? It's all about image, sa totoo lang. Dinadivert lang po nila sa pagganyan-ganyan, ano, sa mga peking realidad ng buhay nila. Pero sa totoo lang po, sa nakikita ko po ngayon ay medyo distracted po talaga yung person yun, no? Most of the time po, no, ikaw po talaga ang sinisisi nito sa iwalay. Ugali mo pa raw po ang may problema talaga, no? Parang hindi niya po kayang tanggapin talaga na talagang siya yung may kasalanan. Naghiwalay daw kayo, there's separation because of you, no? Na-delay daw lahat ng mga dapat mangyari sa kanya dahil sa'yo. Talagang ikaw po ang sinisisi nito. Wala po itong remorse. Wala po siya talagang parang gina-justify niya po, no, kung ba't kayo naghiwalay. Kahit po sa sarili niya, yan po ang pinapalabas niya na na-push lang po siyang gawin, di wow, na-push lang po siyang gawin, pero somehow at the back of his mind, no, at the back of his mind, alam naman din po nito talaga yung totoo, no. Gina-justify lang po niya kasi nga mabigat po yung isip niya, araw-araw na ginawa ng Diyos, mabigat po yung pag-iisip niya, yung daladala niya sa dibdib niya, mabigat po talaga, no. Actually, hindi niya po matanggap na there is this impulsiveness, no? Unachievable expectations. Kung baga po ay nagmadali po siya, kaya lahat po ng akala niya, no? Akala lang po, no? Lahat is all about akala. Is, ayan, akala niya po talaga ay marami po siyang akala na napako, marami po siyang pinaniwalaan at in-expect na hindi po nangyari. Kaya
medyo disappointed din po siya sa buhay niya ngayon. Disappointed po siya sa mga pangyayari at ine-expect niya daw po sana ay maging maayos kayo sa totoo lang. Pero sa totoo lang, ayan po, hindi po talaga hindi po umayos-ayos yung mga ginawa niya. Lahat based on impulsiveness. Una, umasa siya na magiging maayos siya nung nawala ka, magiging okay siya, pero hindi. So, ayan po yung nangyari. Ngayon naman po, nag-e-expect siya na somehow hahabulin mo siya o ikaw yung maghahabol sa kanya, tapos hindi ka titigil, ganyan. Pero for some reason, halos lahat po na ine-expect niya, hindi yung sa maximum level ng expectation niya. Lahat po ay mala po, no? Ayan po, sa ngayon po nakakaramdam siya ng too much stress and burnout. Nababurnout po siya sa sitwasyon niya. Hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya sa buhay niya sa ngayon. Sa totoo lang, itong teleserye ng inyong love story ay medyo tumatak po sa tao niyo, no? Tumatak po sa kanya lahat ng mga nangyari sa inyo, lahat ng mga misunderstanding nyo, at talagang pag nararamdaman niya po yan, para pong antigas kasi ng puso nito. There's coldness, pinatigas po niya, at talagang matigas din po ang ulo nito. Actually, kahit po kay Chabelitang Palaka o kay Shokoy, matigas din po siya, no? Hindi po nito binabali, no, kung ano man yung alam niya o yung gusto niya. Somehow, may pagka-narcissist tong taong to, no? Parang feeling niya hindi po siya nagkakamali. Every time po na alam niya po na may kasalanan siya, siya pa ang galit. Siya pa ang magsisimula ng argumento kasi ang pakiramdam niya po somehow is unahan sindakan, parang gano'n, So, ang gusto niya pong gawin, siya pa po talaga ang may kasalanan, siya pa rin po, no? There is this selfishness, jealousy, and insecurity. Kaya ang Chabelitang Palaka o ang Shokoy ay nakakaramdam naman ng too much jealousy and insecurity at selfishness, no? Parang gusto niya po na sirain kayo, parang gusto niya po lahat talaga ay, alam mo yun, i-meditate ka na huwag kang mapakali dahil talagang gusto niya maglalabas siya ng mga bala laban sa iyo na talagang papatayin ka po nito sa selos. Huwag ka pong magpadala, no? Oh my God, lumabas na naman po yung unresolved issues and emotional baggage. Talagang masusunod-sunod po ang karma talaga nito at ang mga problema nito hanggang hindi niya po hinaharap yung lahat ng kailangan niya pong iharapin sa inyo, no? Ina-avoid niya po kasi because there's fear of change. Natatakot po ang person na to na somehow magbago ka po talaga ng tuluyan. At talagang, ayan, may matindi pong jealousy talaga akong nakikita dito. There is this matinding pagsiselos sa'yo. No? Right at this very moment, talagang pinagpaplanuhan na po nila kung ano po ang gagawin niya ni Chabelitang Palaka o ng third party para po mabwisit ka, no? Makita mo daw talaga na siya na ang nagwagi, siya na ang panalo, pero alam niya po sa sarili niya na hindi naman siya ang mahal na totoo, no? Iba po, sabi ko po sa inyo, iba po ang pagmamahal at iba rin po ang pagluloko lang dahil kailangan. There is no motivation, lack of passion, uninspired, very wala pong passion ngayon ang person na ito. And to be honest with you po, sa nakikita ko po ngayon dito sa baraha, wala po siyang motivation and lack of passion. Very uninspired po ang taong ito. Kaya sa'yo niya po talaga binubuntong lahat, no? And then, sa nakikita ko po, nagkamali rin po siya ng judgment sa iyo. There is error of judgment,
sa nakikita ko po dito sa reading natin na first reading ay talaga pong merong error of judgment, no? Sa nakikita nyo po, may error po. Ibig sabihin, nagkamali po siya ng pagkakilala sa iyo, no? Mali ang pagkahusga niya sa iyo, mali yung mga sinasabi niya sa iyo, pero ayan po, nakikita niyo po na somehow siya po ang nakapag-isip, no? Nakapag-isip-isip po siya na mali daw pong nahusgahan kanya. Siya po ang gumawa ng conflict sa buhay niyo. Lahat ng support binigay mo sa kanya, pero siya po ay, ang binalik niya po sa iyo ay walang pag-support at all, no? As a matter of fact, gusto ka po niyang makausap right at this very moment, pero there is this lack of initiative. Wala po siyang balak pa, no? Na gumawa ng paraan talaga, na bonggang-bonggang paraan para po ikaw ay ma-win back because of this fear of change and avoidance, no? Leaving home, making decision, ang tao pong ito ay natatakot pong sa mga susunod pang mangyayari, kasi ngayon po niya nararamdaman na natatakot siya na bakit? Dahil po sa pag-iwan niya sa iyo, parang unti-unti daw pong bumagsak lahat sa kanya. Unti-unti pong bumagsak, at yan po ay dahil sa dahil po yan sa lahat ng kalokohang nagawa niya. So that's it for your first reading for the day. I hope na nag-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para po sa ating comment section, mabasa ko po lahat ng mga comments and suggestion nyo. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only legit FB account and official FB account. I-follow nyo na din po yan, kasi most of the time I do random calls and random text messages sa aking mga bagong subscribers, na random lang po, no? Hindi ko alam kung sino yung mga matatawagan natin. Okay, and sana po no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Lalo na po, nalalapit na po ang ating pagbibigay ng loot bags sa matatanda. Randomly, no? Titingnan po natin, kasi sabi po nila sa Home for the Aged, ang dami na talagang nagbibigay. So, ngayon po ay uulitin na lang po natin yung One Love a Day natin, random na lang pong matatanda sa kalye, na yung matatanda na mga nagtatrabaho pa ng parang nakakuba na, at yung mga naglilimos po sa kalye. Yan po ang priority natin this coming September. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope po na naka-resonate kayo, and sana po ay meron kayong mensahe na nakuha ngayon sa ating first reading of the day. But I do hope po na napanood nyo na po yung kahapon na first, at lalo na po yung second and third reading. Ang dami pa pong hindi nakapanood. Bago po kayo mag-skip at pumunta dito sa first reading of the day. And of course, to all my Lady Elena ever solid and loyal family, friends, and subscribers, I love you all po from the bottom of my heart, and I am so grateful sa lahat po ng support nyo, na kahit napakaraming naglalabasan na bagong tarot card readers, ay nandyan pa rin po kayo, at patuloy nyo pong hinahanap ang channel ng Lady Elena. Dahil at yung mga nagsasabi po na legit at talagang ito po ang binabalikan-balikan nyo, maraming salamat po sa lahat sa inyo. And ang lagi po nating payo is just to live one day at a time. Huwag nyo muna pong isipin ang lahat ng okasyon na darating sa buhay nyo. Just live for today. You wake up and sleep for today po, na you do 3 things para po sa sarili nyo. Okay? And of course, yung life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and simply let go and let God write your life and love story.
Magbabalik po ako para sa ating second reading of the day. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik. At magkikita-kita po tayo ulit for the second reading of the day. Pero yun po ay yung bilin ko, panuorin nyo muna po yung second and third bago po kayo lumagtaw at mag-skip pa para panuorin ito. Okay, God bless you all and I love you all. Bye-bye po. Salamat pong marami.